Amen. Hallelujah. Sama-sama po tayong umawit, magpuri, magpasalamat sa ating Diyos sa buhay. Hallelujah, Jesus. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Patuloy ka naming aawitan, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa magandang loob mo, Panginoon. Hallelujah, Jesus.
Amen. Purihin po natin ang Panginoon. God is good. All the time, God is good. Yan. Welcome po sa ating Midweek Fellowship. At alam ko po na marami tayong gustong ipagpasalamat sa Panginoon. Amen. At napakabuti ng Panginoon sa atin dahil tayo ay binigyan ng kalakasan ng Panginoon. Ang sabi nga, kulang ang ating pasasalamat sa mga blessing na ating tinatanggap. Gaya po ng ating kalakasan, mga physical na katawan, financially, at higit sa lahat ang spiritually na ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon upang mas lalo tayong lumakas at mas lalong magkaroon tayo ng kapanatagan ng ating puso, ng ating isipan. Kaya tayo po ay magpupuri at magpapasalamat sa Panginoon. Hallelujah! Hallelujah, Lord Jesus! Hallelujah! 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 Let everything that has been Praise the Lord! Praise the Lord! let everything That has been. Praise the Lord! Praise the Lord! praise him to valley, I'll praise on the mountain.
is your power, great is your strength. Great are you, Lord, and you're greatly to be praised. Great are your ways, amen. Great are you, Lord, in all the earth. Great is your power, great is your strength. Great are you, Lord, and you're greatly to be praised. Your greatness, your famous name is exalted in all the earth. Let's sing it. Glory, glory, hallelujah. Glory to the God of Israel. Glory, glory, hallelujah. And all the earth will sing that you're a great God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Jesus. Are your ways, are your words, are your Lord in all the earth. Great is your power, great is your strength. Great are you, Lord, and you're ready to be praised. Your greatness, your famous name is exalted in all the earth. Come on, let's sing. Glory, glory, hallelujah. Glory to the God of Israel. Glory, glory, hallelujah. And all the earth will sing that you're a great God. Thank you, God. Hallelujah. Thank you, Jesus. You're a great God, oh God. Hallelujah. We won't stop till the whole world knows. We won't stop till the whole world knows. We won't stop till the whole world knows that you're a great God, great God. Oh, oh, we won't stop till the whole world knows. We won't stop till the whole world knows. We won't stop till the whole world knows that you're a great God, great God. Oh, oh, we won't stop till the whole world knows. We won't stop till the whole world knows. We won't stop till the whole world knows that you're a great God, great God. Oh, oh, we won't stop till the whole world knows. We won't stop till the whole world knows. We won't stop till the whole world knows that you're a great God, great God. Oh, hallelujah. Jesus is a great God. Amen. Hallelujah. Praise God. Praise Jesus. We won't stop till the whole world knows. We won't stop till the whole world knows. We won't stop till the whole world knows that you're a great God, great God. Oh, glory, glory, hallelujah. Glory to the God of Israel. Glory, glory, hallelujah. And all the earth will sing that you're a great God. Glory, glory, hallelujah. Glory to the God of Israel. Glory, glory, hallelujah. And all the earth will sing that you're a great God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ipalakpak natin ang malakas ang ating mga kamay. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise to Jesus. Glory to God. Glory, glory to your name, oh God. Hallelujah. 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 Thank you, God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Salamat, Panginoon. Salamat, Jesus. Hallelujah. 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 Tunay nga, Panginoon, na ikaw ay dakila. Hallelujah. Dakila sa lahat.
Hallelujah, 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 hallelujah. At Lord, Ikaw lang ang karapat-dapat sa lahat ng papuri, sa lahat ng pagsamba, sa lahat ng pagdakila. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Jesus. Salamat, Jesus. Hallelujah. 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 Salamat, Jesus. Salamat, Jesus. Hallelujah. Lord, sa pagpalakpak pa lang namin, Panginoon, sa pag-awit, sa pagsayaw, Panginoon, ramdam na namin, Panginoon, ang iyong presensya, Panginoon. Hallelujah. Alam namin, nakasama ka namin ngayong oras na ito, Panginoon. At nagagalakang nakikita mo kami, nasama-samang nagpupuri, nagsasama-samang sumasamba sa iyo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, God. Thank you, Jesus. Hallelujah. At Lord, ngayong hapon na ito, Panginoon, patuloy kaming aawit, patuloy ka namin itataas ang iyong pangalang higit sa lahat ng pangalan, Panginoon. Dahil, Lord, ito'y karapat-dapat para sa iyo, Panginoon. At sabi nga, Panginoon, sa Bible, sumigaw sa galak ang mga nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan, wagas na papuri sa Kanya ibigay. Hallelujah. Lord, yung wagas ng papuri ang ibibigay namin sa iyo ngayong hapon na ito, Panginoon. Tanggapin mo ang aming papuri. Hallelujah. Ang aming pasasalamat, ang aming pagdakila sa iyo, Panginoong Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Sa iyo ang lahat ng papuri, Panginoon, ang lahat ng pagsamba at pagdakila. In Jesus' name we pray. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Oh, hallelujah, Lord. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang hari na nagmahal ng tulad ko. Ginawa mo ang lahat, pag-ibig mo ay tapat.
sa'yo, Diyos. Salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo. Itaas ang pangalan mo, itaas ang pangalan mo, ang pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ang pangalang Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Come on, church. Come on, church. Open your mouth and let us sing praises. Let us sing praises. Let us sing in the Spirit. Let us sing in the Spirit. Oh, hallelujah. Open your mouth and sing in the Spirit. Jesus is here. Jesus is here. Hallelujah. Hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah. 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 Oh, hallelujah. 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 We praise your name, oh God. We praise your name, we praise your name, Jesus. Hallelujah, 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 oh hallelujah. Salamat sa'yo, Diyos. Salamat sa'yo. Thank you, God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise. Praise to God. Thank you, God. Thank you, God. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa'yo, Diyos. Salamat sa'yo. Salamat sa'yo. Purihin ka, Panginoon. Dakila ka sa lahat. Purihin ka. Yes, God. Hallelujah. Hallelujah. Yes, praise the Lord. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Hesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Salamat, Jesus. Salamat, Jesus. Salamat, Jesus, sa iyong mga pangako. Hallelujah. Salamat, O Diyos. Salamat, O Diyos. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Aming Ama. Ang pag-ibig mo ay tunay at walang kamuntay. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka ng lahat ng may buhay. Ang pag-ibig mo ay tunay at walang kapantay. Kapangyarihan
Purihin po natin ang Panginoon. Talagang napakabuti po ng ating Panginoon. Ano po? Dahil tayo ay na-bless na mga awitin na ating napakinggan. At naihanda na rin po natin yung ating sarili sa ating pagpupuri at pagpapasalamat sa Panginoon. At ngayon naman po, dadako po tayo sa pinakamalagang parte ng ating gawain, ang pakikinig ng mabiyayang salita ng ating Panginoon. Na sa series po na Uncertainty, Amazed, and Certainties, na ang topic po ay God has plan for us. Minsan pa nga po, purihin po natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Sa pagsisimula ng gawain natin sa araw na ito, inaanyayahan ko pong lahat na dumulog tayo sa trono ng mahabaging Diyos upang humingi ng kanyang karunungan, upang magkaroon tayo ng ganap na kaunawaan mula sa kanyang mga salita na pagbubulay-bulayan natin sa araw na ito. Ang naming Diyos, patuloy kami nagsusuko ng mga buhay namin sa iyo. Sa aming paniniwala, Panginoon, na ang lahat ng mabuting bagay nagmumula lamang sa iyo. Patuloy kami, Panginoon, na nagpapasakop sa iyo, Panginoon, sapagkat alam namin hiwalay sa iyo, wala kaming magagawa. Ikaw po, sa pamamagitan ng Espiritu mo, ang magturo sa amin ng mga bagay na dapat na maunawaan namin sa hapon ito. Ng mga mensahe, Panginoon, na makapagpapalakas ng aming loob, maaaring makapagtuwid ng aming mga baluktot na pag-iisip, at makatulong sa aming maging gabay para patuloy na makalakad, Panginoon, sa buhay na may kabanalan. Hinihiling namin naman ang lahat ng ito sa pangalan ni Kristo Jesus, ang aming kinikilalang Panginoon at tagapagligtas. Sa araw pong ito, nagpapatuloy po tayo sa seryeng Certainty Amidst Uncertainties. No? Pero ang tuon o ang paksa po natin, pinakapaksa natin sa hapong ito ay God has a plan for you. Marami po sa buhay ng tao, no, yung nagbibigay ng dahilan kung bakit ba pwedeng mawalan siya ng katiyakan. Number one, ano po, pwedeng yung kakulangan ng pera, yung kakulangan ng time, and yet ang dami mong dapat gawin. Yung parang kakulangan ng lakas para magawa mo yung isang bagay na dapat mong gawin. Hindi lamang lakas na pisikal, kundi pwede ding lakas ng loob. Kawalan po ng suporta mula doon sa mga taong maaari mong asahan. No? Pagpasok sa isang bagong gawain o pagpaloob, no? Sa isang bagong business venture, no? Ang lahat ng ito ay nagbibigay sa atin, no? Dahil lamang ito sa napakaraming dahilan kung bakit nagkakaroon ng uncertainty, no? Or uncertainties, no? Ang isang tao o ang isang individual. Pero sa kabila ng mga maaaring kapalooban nating sitwasyon na maaaring hindi maganda sa ating paningin, mga sitwasyon na pwedeng sumira ng ating loob, mga sitwasyon na pwedeng magdala sa atin sa mabigat na pakiramdam, matinding kalungkutan, lagi lang po nating alalahanin na maganda na sariwain natin ano man ang pinagdadaanan natin ngayon o hindi man natin gusto ang pinagdadaanan natin ngayon. Let us always remind ourselves that God has a plan for us. Ang totoo po, minsan ang tao mismo walang plano para sa kanyang sarili. He doesn't know where to go and he doesn't exactly know what he wants to accomplish in life. But the good news is, even though you don't have a plan for yourself, God has a perfect plan for you. Ang sabi po sa aklat ng Jeremiah 29 verse 11, and this is one among so many favorite verses of mine.
In the said passage from the Bible, sabi po ng Panginoon, ako lamang ang nakakaalam ng mga paano ka lang inihahanda ko para sa iyo. Mga planong hindi para sa iyong ikasasama, no? O mga planong hindi magdudulot sa atin ng ating ikasasama, kundi isang plano na para sa ating ikabubuti at magdadala sa atin ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa, no? Paraphrasing, no? Well, the first thing that we have to understand about this passage from the Bible is that alam mo man o hindi mo man alam, may plano sa iyo ang Diyos. No? Sa mga inaabot po ng live streaming na ito, gustong ipaunawa sa iyo ng Diyos na may plano siya para sa iyo. Well, may plano pa ba ang Diyos kahit nasa gitnang gulang na ako? May plano ba ang Diyos kahit na nasa dulong bahagi na ako ng aking buhay? May plano ba ang Diyos? Nakaratay ako sa banig ng karamdaman. May plano ba ang Diyos gayong na-bankrupt kami? May plano ba ang Diyos gayong lubog na ako sa kasalanan, lubog na ako sa utang? May plano pa rin ba sa akin ng Diyos kahit ang dami ko ng pagkakamaling ginawa sa Kanya ng paulit-ulit? Alam niyo po, ano man nakapalooban nating sitwasyon, ano man yung nagawa nating pagkakamali sa Diyos, ito po yung maganda. Hindi tinataboy ng Diyos ang lumalapit sa Kanya. At yung plano na yun ng Diyos, hindi man nangyari sa nakalipas, kaya pa din tupadin ng Diyos sa buhay mo. Alam niyo po ang maganda kung ano man yung plano ng Diyos na inihanda para sa atin, whether we like it or not. In the right time, based on His time frame, mangyayari yung pinlano para sa atin ng Diyos. And ang mga planong ito ay hindi para sa ating ikasasama. Alam niyo po, pwedeng napapaloob tayo sa isang sitwasyon na hindi maganda, sa isang sitwasyon na hindi natin gusto, sa isang sitwasyon na gusto natin takasan, sa isang sitwasyon na mabigat. Pero kung ito man ay pinahintulot ng Diyos na mangyari, lagi po natin tandaan na hindi ito yung katapusan para sa atin. Ang sabi ng isang awit na gustong-gusto ko po, it will always end in praise. Everything will always end in praise. For a time, we are struggling. For a time, there is fear. For a time, it's difficult to carry. For a time, we don't know what to do. May mga panahon na sadsad tayo. But everything will always end in praise. Ano ba ibig sabihin na everything will end in praise? Tagumpay pa din po. Yung very ending will still be victory for us. As children of God, we are destined to become victorious. Alam niyo po, we can see that in the life of many Bible characters. Siguro simulan po natin ang kwento natin kay David. Alam niyo, si David, siya yung sa mga anak po sa anak ni Jesse. There was a time na nawala na yung anointing ng Diyos kay Haring Saul. At inutusan siya ni Yahweh na pahiran ng langis ang isa sa mga anak ni Jesse na siyang magiging hari ng Israel bilang kapalit ni Haring Saul. Si Jesse ay pinili niya
yung pinakamakisig, yung mga anak niya na sa kanyang palagay ay pwedeng mahirang bilang hari ng Israel. No, nung hiningi ni Samuel, patawag ang kanyang mga anak. Hindi niya isinali si David. Hindi niya pinatawag si David. Hinayaan niya nandun sa pastulan. Pero, ang sabi nga po ng salita ng Diyos, pakapakinggan niyang mabuti, mga kapatid sa pananampalataya. Nung pinipili na niya, yung magiging hari ng Israel, ang sabi niya, hindi panlabas na anyo ang tinitingnan ko, kundi yung puso ng tao. Wala sa kanila ang pinili ni Yahweh. Praise the Lord. Wala ka namang ibang anak, Jesse. At pinatawag ni Jesse si David. The most unexpected from the eyes of Jesse. And when Samuel see David, or when he saw David rather, pinakita sa kanya ng Espiritu ng Diyos, ito ang pinili ko, i-anoint mo. Alam niyo po, pwede mangyari yan eh. Pwede hindi ikaw yung paborito ng boss mo. Pwede yung promotion na sa tingin mo para sa'yo, pinagkait because somebody else is taking it away from you. Hindi ka malapit sa manuhan, hindi ka paborito ng boss mo, pero alam niyo po, pag para sa iyo yun, hindi makasasama sa iyo. Makakabuti yun. Magdudulot ng pag-asa sa iyo sa hinaharap. Ibibigay yun ng Diyos. Kung bahagi yun ng panukala ng Diyos sa buhay mo, kung bahagi yun ng walang hanggang plano ng Diyos para sa buhay mo, darating at darating sa iyo sapagkat ang Diyos mismo sa kanyang kaluwalhatian, sa kanyang gandahang loob, ang gagawa ng paraan para mapunta sa iyo yung bagay na hinahangad mo. Pero alam niyo po, sa kwento ni Haring David, hindi naman siya agad naging hari. No? Bahagi ng plano ng Diyos na maging hari siya ng Israel. But it took him 15 more years, no? Bago siya maging hari ng Israel. Sige niyo po the promise was already given to him, but he has to wait for another 15 years before finally, mapasa kanya yung trono na ipinangako ng Diyos. Why he has to wait 15 more years? Si Moises, mula sa pagiging prinsipe ng Ehipto, nung siya magkaroon ng ideya tungkol sa kanyang pagkakakilanlan, nanirahan siya sa ilang. He has to let go of his of the things that he used to enjoy, power, prestige, wealth, comfort. He has to let go of those things. And matagal po siyang matagal siyang yung parang naging pastol sa ilang na kanyang binabantayan mga tupa. Mula sa pagiging prinsipe, nagpastol siya sa ilang ng napakahabang panahon. Minsan,
Tatanong tayo sa Diyos. No, parang, alam niyo po, parang isa sa napakahirap na bagay sa pagiging buhay Kristiyano, yung paghihintay. Pero sa ilang panahon ng pagtigil ni Moises sa ilang, natutuhan niya ang buhay sa ilang. Ang hindi niya alam, gagamitin pala niya ang lahat ng ito sa magiging paglalakbay nila kasama ng bayang pinili ng Diyos pabalik sa lupang pangako. Kumbaga, yung mga skills, knowledge na na-acquire niya habang nandoon siya sa ilang, kailanganin pala nila yung paglalakbay papunta sa lupang pangako. Sa paghihintay po kasi, nade-develop yung, sabi natin habang naghihintay tayo, di ba? Nade-develop yung patience natin. Sabi nila, patience is a virtue. Hindi madaling maghintay. Habang nade-develop yung patience, nade-develop yung character natin. Ang dine-develop ng Diyos kasi may mga certain character na, alam niyo po, yun yung parang sa talbos ng kamote. Mientras pinuputulan mo sila, pag tinatalbusan mo siya, yung pinakamura, parang masakit yun eh. Pero sa pagputol mo na yun ng talbos, lalong umahaba. Lalong umahaba yung ano niya, lalong bumibilis yung paggapang o lalong gumagapang na dumadami yung yun nga po, yung talbos na yun ng kamote. Parang sa buhay mananampalataya din, no? Parang habang naghihintay tayo sa Diyos, kasi habang tinatalbusan, habang nasasaktan tayo, lalo tayong kumakapit, lalo tayong umaasa, lalong hindi tayo, alam nyo kasi po when everything is doing well, pag nawala na yung pagsubok, kuminsan nalalasing tayo ng tagumpay at nakakalimutan na natin kung saan nanggaling ang lahat ng tagumpay, nakalimutan natin magpasalamat, nakakalimutan natin ang Diyos. So na, without knowing na lahat ng mabuting bagay na meron tayo, nagmula lamang sa Diyos. Ganon din po yung makikita natin maging sa buhay ni Jose. Sa buhay ni Jose, kita po natin, di ba? Sa simula pa lang, inireveal na sa kanya ng Diyos, pamagitan ng panaginip, what he would become, but no one believes him. Not even his own father. He happened to be the most favorite son. And then every now and then, that is dreaming, nire-reveal ng Diyos kung ano magiging siya sa hinaharap. There was even a time na pinakita sa kanyang panaginip na humagapas daw sila at yung bungkos ng tanim na hawak nung kanyang mga kapatid ay yumuko dun sa bungkos ng kanyang hawak. So, naghalit ang kanyang mga kapatid at to some extent maging ang kanyang tatay sapagkat ano ibig sabihin mo, yuyukod kami sa iyo. Na ang lahat ng pala ito ay parang pauna na, no? Patungkol sa kung ano ang mangyayari sa kanya sa hinaharap. Hanggang sa dumating yung time na sa isa pang panaginip, pati buwan at araw, ay yumukod kay Jose. So parang doon na din medyo mas na-offend kanyang magulang
particularly na si Jacob, na parang pati ba ako yuyukod, parang ganyan. Pero ang lahat ng iyon, katulad ng sinasabi ko, ay revelation ng plano ng Diyos at mangyayari sa kanyang buhay. Pero alam niyo po, ang dapat nating makita sa buhay ni Jose, yung napakagandang panukala, hindi lang pala para sa kanya ng Diyos. Mamaya makita natin yan eh. It's not just about Jose. It's about God's chosen people. Madalas doon tayo nakukulong sa kwento lang ni Jose. Pero alam niyo po ba, ang bawat pagtatagumpay pala ng Kristiyano ay hindi lang tungkol sa kwento natin, kundi kwento ng marami pang mga mananampalataya at ng mga pwede pang maligtas. Dumating ang time na sa galit ng kanyang mga kapatid, pinagbalakan nila. Nagbabalak din ng tao eh. Kaya nga lang, balak ng tao madalas sa kanyang kapwa, hindi mabuti. So, ang balak nito ay si Jose ay patayin. Pero sa pag-akay ni Reuben, sa halip na patayin ay ibinenta na lamang nila ito bilang alipin. At nangyari nga ito, saklap na yung kanyang mga kapatid pa, no, na nakaisip ng masama sa kanya at hindi naging maganda lagay niya kasi ipinagbenta siya. Naging alipin siya, pero ito rin po yung gustong ituro sa atin ng Panginoon. Sa mga sitwasyong mabigat at hindi natin kaya at nauunawaan ang lahat ng mga bagay at plano ng Diyos para sa ating buhay, na hindi man agad tayong magtagumpay. Hindi naman nawawala yung biyaya ng Diyos. Sabi ko nga po, dalas ko itong ibinabahagi na God will never bring us in a situation where His grace is not available. So pwedeng hindi agad dumating yung hinihingi mo, yung dinadalangin mo, pero hindi ka naman ipababayaan ng Diyos all throughout your journey. Until such time na dumating na yung tamang panahon para ipagkaloob sa iyo ng Diyos yung inilalapit mo sa Kanya. Nakita natin, laging pinagpapala yung gawa ni Jose. Kaya po eventually, iba para magiging head siya ng tahanan ni Potiphar. Kaya nga lang, tingnan natin mula sa pagiging head ng tahanan ni Potiphar, aba, ba't naman ang nangyari? Nagtitino naman si Jose. Pero eventually, ano po ang gagawin kay Jose? No? Siya ay ipapakulong dahil pag nanasahan siya ng asawa ni Potiphar at dahil hindi nito makuha yung gusto kay Jose, sapagkat si Jose ay nanatili ang kanyang katapatan hindi lamang kay Potiphar, kundi sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran, na atin ding pinaglilingkuran, he was sentenced to be imprisoned. Nakulong si Jose. Pero alam niyo po mga kapatid, bakit naman ganun? Nabenta, nagkaroon ng magandang katatayuan. Bakit ito na naman? Bakit parang may plano ang Diyos, pero bakit parang sunod-sunod naman yung dago? Sunod-sunod naman yung problema. Kasi alam niyo po, sunod-sunod naman yung pagsubok. Kung minsan ipinahihintulot yan ng Diyos kasi may magandang plano sa atin ng Diyos na
Hindi natin mararating yung magandang plano na yun ng Diyos kapag hindi natin dadaanan lahat ng pagsubok na yun. Nakikinig po ba kayo na kailangan mong daanan yung pagsubok na yan kasi you will be meeting people, you will be meeting situations that you will be needing when you are on the top already. Sa palagay niyo po ba, magiging prime minister si Jose? Parang prime minister, pangalawa siya pagkatapos ng paraon eh. Kung hindi niya nakilala yung cupbearer. Ay, opo, kung hindi po niya nakilala yung cupbearer sa loob ng kulungan. Sa loob ng kulungan, kung matatandaan nyo, meron dalawa pang makukulong. Yung panadero at yung tagagawa ng alak. I mean, yung tagapagdala ng alak sa hari, sa paraon. Pareho silang naginip at sa panaginip, in-interpret ni Jose na o ikaw, after ganito, 3 days, makakalaya ka. Pero ikaw, after 3 days, mamamatay ka. Ano ang bilin niya sa cupbearer? Pag ikaw, nakabalik na sa posisyon mo, huwag mo akong kalimutan. Ano po sabi ng salita ng Diyos? Ang umaasa sa kanyang kapwa-tao ay mabibigo. True enough, after 3 days, nakalaya ang cupbearer at na-sentence into death naman yung panadero. Pero ito po yung sinasabi natin. Nakalimutan na ng cupbearer yung pangako niya kay Jose. Pero alam niyo ito po maganda. Pwedeng malimutan tayo ng mga taong natulungan mo. Pwedeng malimutan tayo ng mga taong pinapahalagahan mo. Pero hindi makakalimutan ng Diyos yung kanyang pangako sa iyo. Dumating ang time, walang makapag-interpret ng panaginip ng paraon. So naghahanap siya ng mga enkantador at lahat ng mga pwedeng magpaliwanag sa kanya, no? Patungkol dun sa kanyang naging panaginip. Pero walang makapagpaliwanag. Kasi hindi niya sinasabi yung panaginip eh. Kasi pag sinabi niya yung panaginip, it would be easier for them to make an interpretation of the dream. Pero ang gusto niya, i-interpret yung dream kahit hindi niya sinasabi kung ano yung dream. Para matest kung alam talaga, kung totoo. At sa punto ngayon, doon naalala ng cupbearer si Jose. Kaya pinatawag si Jose. And then, ano po ang ginawa ni Jose? Ipinaliwanag ni Jose ang kanyang panaginip ng paraon at hindi lamang siya pinalaya, no? Siya yung ginawang tagapamahala, no? Para dun sa pagpaplano na gagawin pagdating ng tagtuyot at eventually naging pangalawa sa pinakamakapangyarihan sa buong Ehipto. Kung hindi siya nakarating sa Ehipto, hindi niya mararating yung katungkulan niya na yun. Kung hindi siya nakulong doon sa kulungan, hindi niya mamimit yung cupbearer. Kung hindi niya namit yung cupbearer, hindi nun maibubulong sa paraon na pwede ba na ito may pwedeng magpaliwanag ng yung panaginip si Jose. Hindi mangyayari ang lahat ng yun. Hanggang sa dumating po yung punto na dumating ang kanyang mga kapatid, sinubok sila ni Jose, at nang huli, alam niyo, ito maganda eh. Di ba sabi ko po sa inyo, sabi nung awit na lagi kong kinakanta, and it's always a reminder to me, when things are getting darker, when things are getting difficult and harder, sabi nung awit, it will always end in praise. Alam niyo po, yung mga kapatid niya, na nagplano ng masama sa kanya,
They are all sorry for what they did. Pero alam nyo, what really caught my attention is this. No? The words that sprang from the mouth chosen. Ipinahintulot ng Diyos na mangyari ang lahat ng iyon, paraphrasing, upang mailigtas hindi lamang ang ating pamilya, kundi ang buong bayan. Mga parang paraphrasing na to, ano? Kundi yung buong bayan ng Israel. Nakikinig po kayo? May mga bagay pala na ipinahintulot ang Diyos para lahat ng karanasan na meron tayo, pagpapala na meron tayo, magamit natin to bless the people of God. You know what the end? What I have realized, no, coming from the story is the great plan of God towards His chosen people, towards His children. Na alam nyo, hindi po ang balak ng Diyos ay ang iligtas lang ay ang sambahayan ni Jose, bagamat kasama yun. Kundi, sa kanyang pagkakatalaga bilang pangalawa sa pinakamakapangyarihan, makinabang ang buong bayan ng Israel. Kung saan manggagaling yung 12 tribo ng Israel mula dun sa mga anak ni Jacob. So kasi tangay ni tangay ni Jose lahat ng kanya kamag-anak. Kaya nga eventually, di ba, dadami sila doon. Doon nadadami ang mga ang mga Israelita sa Ehipto. Kasi tinangay na lahat. Walang iniwan si Jose. Lahat isinama niya kasi may plano pala ang Diyos sa bayan ng Israel na walang ni isa man yung mapabayaan. Di ba may pangako po ang Diyos? Hindi kita iiwan ni pababayaan man. Kaya, kung nadidelay yung mga bagay na naasam natin, kung napapalaw tayo sa mga sitwasyon na hindi natin gusto, lagi po natin alalahanin na hindi tayo ilalagay doon ng Diyos. No? Na wala ang kanyang biyaya. Habang hinihintay natin yung ipinanalangin natin sa Diyos, nandun naman lagi ang tulong ng Diyos para mapagtagumpayan natin yun hanggang sa ma-develop ng Diyos yung karakter na hinahangad niya para sa atin. Kasi pag hindi tama yung karakter natin, hindi tama yung puso natin, bago dumating yung mga bagay na ipinanalangin natin, baka masira tayo ng mga pangarap natin at plano natin sa buhay. Minsan alam niyo po, kahit masakit sa Diyos, hinahayaan ng Diyos na masira yung mga plano natin para hindi tayo masira ng mga plano natin. Kasi yun yung pwedeng mangyari Nangyari yung plano mo pero nawasa ka. Napahiwalay ka sa Diyos. Minsan, sinisira ng Diyos yung plano natin para iligtas tayo, para hindi tayo tuluyang masira. Sabi po ng Panginoon sa kanyang mga salita, kung pakiramdaman natin na nagtatagal, parang ang haba na ng paghihintay, parang hindi ko makita kung ano plano ng Diyos sa buhay ko. Ang sabi po ng Panginoon, inuulit ko, ako lamang ang nakakaalam ng mga planong inihahanda ko. Plano hindi para sa ikasasama ninyo, para sa ikabubuti ninyo, na magdudulot sa inyo ng pag-asa sa hinaharap. Alam niyo po, ang Diyos ang nagtatakda ng lahat ng bagay. Sabi nga po, ang lahat ng pangyayari sa daigdig ay nangyayari sa panahong itinakda ng Diyos. At huwag natin kalimutan, mga kapatid, sa maigsing panahon ng pagbubulay at pag-aaral natin ngayong gabi,
Huwag niyo po itong kakalimutan. Nasa tao, sabi ng salita ng Diyos, nasa tao ang pagpaplano, ngunit nasa Diyos ang pagpapatupad. Ibig sabihin, we can make a lot of plans, but at the end of the day, it will be God, no? Will make sure that those that we have planned, no? Parang, well, pwedeng hindi lang tupadin ng Diyos eh. Pero, lagi nating tatandaan ang pagpapatupad sa Diyos. Kaya, atin ang pagpaplano, pero sa Diyos ang pagpapatupad. Ano ibig sabihin po nito mga kapatid? Babalik tayo. Umasa ka sa Diyos. Sabi po ng awit, umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at manalig kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo ay makakamtan. Ano po ang sabi ng salita ng Diyos? Sa Diyos natin hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap natin ay makakamtan. Sa inyo pong pakikinig ngayong gabi, maraming salamat. Bago po tayo maghiwa-hiwalay, tayo dumalangin. Ama naming Diyos, nagpapasalamat kami ngayong gabi na sa kabila ng aming maraming kaabalahan na iniloob mong mapakinggan namin ang mga salita mo. Maging kalakasan namin, Panginoon, ang mga salita mo. Paalala sa amin kung kami pinanghihinaan ng loob. Pagtuturo kung kami, Panginoon, ay namamali. Pagtutuwid sa aming mga baluktot at pag-iisip. Salamat, O Diyos, na hindi ka nagkukulang. Salamat, O Diyos, na kung kami man ay nasa gitna ng pagsubok at hindi pa dumadating ang mga bagay na aming ipinapanalangin o hindi pa natutupad ang mga dakilang plano mo sa buhay ng bawat isa, laging kasama namin ang biyaya mo. Ang mapagpalaan mo po lahat ng nakakapakinig ng pangangaral na ito. At ang dalangin ko, Panginoon, magdala ito sa kanila ng pag-asa na ikaw ay punong-puno ng plano sa bawat isa. Kung meron mang isa na nagdududa, meron mang isa, Panginoon, na bagsak ngayon sa kanyang sitwasyon at nagbabalak ng hindi maganda sa kanyang sarili. Lord, sa pamamagitan ng salitang ito, aliwin mo siya at ipaalala mo sa kanyang hindi mo siya iniiwan, ni pinababayaan man. Yakapin mo, Panginoon, ang bawat isa. Lalo na ang tao ngayon, Panginoon. Yakapin mo siya ng iyong mga salita. Yakapin mo siya, Panginoon, ng iyong pag-iibig. Upang hindi niya maramdaman na mag-isa siya sa kanyang laban. At lagi niyang maalala ang iyong walang hanggang katapatan. Pagpalain mo po ang tahanan, ang pamilya ng bawat isang tumunghay at nakapakinig ng pangangaral sa hapong ito. Pagpalain mo po, Pastor, ang mga kapwa manggagawa, ang lahat ng dumadalo sa buong iglesia. Ang madalangin namin na sa aming buhay, patuloy na ikaw ang sumama. At sa panahon ng aming kahinaan, ikaw ang aming maging kalakasan. Sa panahon ng kalungkutan, ikaw ang maging kaaliwan. Sa panahon ng kakulangan, ikaw ang maging pamuno sa lahat ng kakulangan na nararamdaman at nararanasan. Salamat, Panginoong Jesus, bilang sentro ng aming buhay. Patuloy ka na maghari. At naman na nakita mong kahinaan namin. Tulungan mo kami mapagtagumpayan ito, alang-alang sa kaluwalhatian. Dalangin namin ito, Ama, sa pangalan ni Kristo Jesus, ang aming kinikilatang Panginoon, tagapagligtas at anak ng Diyos na buhay. Amen. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo. God bless po. Amen! Talaga po na napakabuti ng ating Panginoon. Amen? Dahil sa mga salita na ating napakinggan, tayo po ay natuto at tayo po ay na-bless sa mga salita ng ating Panginoon. At nagkaroon po tayo ng kapanatagan. Unang-una po,
talagang ang salita po ng Diyos ay buhay. Talagang napakabuti po ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. At ngayon naman po, dadako po tayo sa ating pag-i-invite. Gaya po ngayon, Midweek Fellowship. Ginagana po ito 6 to 8 p.m. po. At siyempre, yung ating Youth Fellowship every Saturday, 5 to 6:30 p.m. At siyempre, yung ating Sunday Fellowship, 9 to 11 a.m. At meron din po tayo na panghapon, 2 to 4 p.m. At lagi po tayong manabik sa salita ng ating Panginoon upang mas lalo po tayong tumibay, mas lalo tayong tumatag dahil sa salita ng ating Panginoon. At ngayon naman po, siyempre, pastor natin, mahal natin. Community ng lingkod, mahal natin. Siyempre, pamilya natin, mahal natin. Dahil una tayong inibig ng Panginoon, one in love, one in Christ. At mas lalo tayong pinatitibay at pinatatatag ng salita ng Diyos, getting stronger as love gets deeper. Siyempre, ang tema po ng taong ito, ang lingkod, patuloy sa paghayo. Minsan pa nga po, purihin po natin ang Panginoon at God bless us all po sa ating lahat.